Habang tulog pa nga yung batang maligalig ay sinamantala ko na nga yung oras at ako nga ay bumangon na ng maaga. For today's video ay naisipan ko nang linisan itong aming kabila o yung aming dating tinirhan. Bale, ito nga pala yung aming naging kwarto at ito naman yung aming naging kusina. Kaya naman na makalipat na nga kami ay ginawa na nga namin itong tambakan at tingnan nyo naman at sobrang kalat at sobrang daming tambak. Anyways, ito na yung kabuuan ng aming tinirhan noon dahil tatato pa lang naman kami ikasyang-kasya na kami dyan. Simulan na nga rin ako magkalkal dito at tinanggal ko na nga rin yung mga basura. Ito na kasi namin tinatambak yung mga gamit na hindi nakakasya dun sa aming bahay at yung mga damit na hindi na nga namin gaanong nasusuot. At tingnan nyo naman na sa sobrang dami nga ng mga abubot dito ay hindi ko talaga malaman kung saan ako magsisimulang mag-imis. Nang makalkal ko nga yung mga plastic at mga sako na nakatambak nga dito ay nakita ko nga yung mga damit na pwede pang masuot ng aking mga anak. Dahil nung panahon na yon ay tinabi ko talaga yung mga yan dahil hindi pa nga kasya sa kanila. Sinimulan ko na nga rin maglinis dito mga marsis at pinaghiwa-hiwalay ko na nga yung mga gamit na hindi na nga gaanong nagagamit. Dito na rin kasi nakatambak yung mga modules at mga kung ano-anong mga pinagamitan sa school ng mga bata. Pati nga mga gamit namin sa kusina ay nandito na din na talaga namang halo-halo na nga sila dito. Kaya naman sineparate ko na nga sila para alam ko kung saan nga sila kukunin kapag ako ay naghanap. Noon na hindi pa nga ito napapagawa at hindi pa nga nasisemento yung kalahati nito. Ito ay pinagtagni-tagni ng mga plywood at kung ano-ano nga na pwedeng itagni para nga mabuo siyang bahay. Hetong parang upuan na ito ay dalawa yan. Bali yung dalawa na yan ang ginawa nga namin katre nung panahon na yun. Tapos yung sahig namin noon ay lupa lang at wala pang semento. Dahil maliit nga lang yung space niya noon ay sa labas nga kami kumakain. Bali naglagay nga lang ako na parang tolda para yun yung magsisilbing bubong namin dun sa labas na kinakainan namin. Kaso pag naulan ay nalipat talaga yung aming tolda kaya naman hindi kami nakakain sa labas. Sa panahon na yun ay meron naman ang nakatayo ng mga pader dun sa bahay nga na pinapagawa namin. Kaso ay wala pa nga kaming sapat na budget para nga mapatapos nung panahon na yun kaya naman ang ginawa nga ng aking mga biyanan ay pinagawa na nga itong maliit na kwarto na ito para maging maayos nga yung aming tutuluyan. Habang pinapagawa nga ito nung time na yun ay meron nga kaming nilipatan na bahay kubo naman. Kaya nang matapos nga ito ay agad-agad nga kaming lumipat. Kasyang-kasya naman kami dyan mga marsis dahil kakaunti pa nga lang yung gamit namin noon. At habang kami ngayon nag-stay dito nung panahon na yon ay utay-utay na nga pinapagawa yung aming bahay. Bali 2015 nang simulan nga nalagyan ng bubong yung aming bahay. Dahil second floor nga yan kaya naman napakarami talaga namin kinuhang trabahador noon. Kaya nga pati asawa ko ay nakipasok na din. 2016 naman mga marsis ay pinalagyan naman namin ito ng tiles na. At nung taon din na yun ay pininturahan na nga rin ng aking asawa yung aming loob ng bahay. Hindi na nga kami kumuha ng uupahan dahil siya ay kayang-kaya naman. 2016 na matapos nga yung aming babae lumipat na rin kami. 2017 ay pinagawa na nga rin namin yung taas. Nang matapos nga yung mga kwarto sa taas ay pinalagyan ko na nga rin agad ng bubong. At 2019 pagkawi nga niya ulit ay syempre siya na nga itong nagpintura at tinulungan ko na nga din. Hindi na rin talaga kami kumuha ng pintor noon dahil para makatipid. Kaya naman pinagtulungan na nga lang talaga naming dalawa. Halos ilang araw din namin pinagtrabahuhan yan at kung iuupa nga namin ay siguradong gagastos kami ng sobrang laki. 2020 mga marsis ay pinalagyan na nga rin namin ito ng hagdan. Nung kami nga mga marsis ay nakalipat na ito pa lang talaga yung aming mga gamit ay kakaunti pa lang. At nung kami nga ay makalipat dun sa bahay ay utay-utay na talaga ako nagpundar ng mga gamit. Kaya naman wala talaga imposible kapag meron kang goal sa buhay. Dahil kahit mabagal man ang ating pag-usad sa araw-araw ay ang mahalaga tayo ay nakakaraos. At nang dahil din naman sa kasipagan nga ng aking asawa ay lahat nga ng aming mga pangarap ay natupad din. Sobrang dami na rin kasi namin mga marsis na pinagdaanan sa buhay. Ilang beses kaming lipat bago nga kami makalipat sa mismong bahay namin ngayon. Kaya naman sobrang tawa talaga namin nung kami nga ay makalipat at utay-utay na makapagpundar ng mga gamit. Kaya huwag tayong mawawalan ng pag-asa at huwag nating sukuan kung ano man yung ating mga pangarap. Dahil naniniwala ako na ibibigay yan ni Lord sa tamang panahon. Thank you for watching. God bless po!